So, kapag may ganito kang given, sa case pa lang na to, dapat alam mo na kung yung magiging graph is shaded or hindi na, or dash line. So, remember, kapag meron kang greater than or less than, yung ginagamit natin dyan is dash line na sa graph. Or yung mga points na makukuha mo, yung critical points, open circle mo siya ilalagay. Then kapag naman meron siyang greater than or equal, less than or equal, ito yung solid line na nilalagay sa graph. So, kung may nakuha kang critical points, yung ginagamit natin doon is shaded. Kasi included yung points na yan pag merong r equal. Anyways, dito, alam naman natin na meron siyang greater than lang, wala siyang or equal. So, yung gagamitin natin is dash line. So, unang gagawin dito is hanapin natin yung critical points. So, yung critical points, paano ba yun hinahanap? So, basically, factor mo lang yung left side. So, ano ba magiging factored form na ito? Kung meron kang x squared minus 3x minus 4, ano magiging factored form niya? Dali. Sagot na muna bago tayo mag-proceed. Dapat mabagal lang. Ayaw nyo na mabilis eh. Dapat sumasagot. Okay lang sa akin na hindi. Matatagalan tayo. Anong factored form? Na itong x squared minus 3x minus 4. Paano? Kung marunong kang mag-factoring, ayun yung ibig sabihin ng factored form. So, yung ini-split natin yung yung tong parang, di ba expanded? Gagawin natin siyang factored form. So, equate lang natin muna sa 0. So, kapag x squared minus 3x minus 4, so, sabi natin kung nahihirapan sa factoring. Pero ano magiging sagot muna? Baka may sumagot eh. So, basically, ano magiging sagot? Dali. Try mo na. Para that's correct, Jennifer. So, basically, kapag ganito guys, kung nahihirapan ka, check mo panoorin yung factoring natin sa playlist na ito. Marami tayo doon yan. Ayan na, meron tayong x, tag-isa yon. Kung parehas yan minus guys, isang plus, tsaka isang minus yung gitna. Then, yung factors ng 4, hanap ka lang, dapat maging negative 3 pag in-add mo sila na. Kapag minus to guys, mas malaki dapat yung factor ng nasa minus. So, that is 1 times 4. So, lagay mo dito yung 4, minus, then lagay mo dito yung 1. Kapag plus naman daw nasa middle, mas malaki dapat yung sa 1. Ay, sa plus. Basta ganun siya ginagawa. Then after that, syempre, eto, mentally, kaya na natin kunin yung critical points. So, pag in-equate natin sa 0 to guys, yung x plus 1, makakuha tayo ng negative 1 doon. Tapos sa kabilang side naman, meron tayong x minus 4 equals 0. Then makakuha tayo ng 4. Ito yung mga critical points natin. So, ngayon, pwede ka na mag-graph kung gusto mo. Pero kung ayaw mo pa, mag-number line ka muna. Na? So, paano ba yung ginagawa? Or gusto mo i-graph na siya, pwede naman eh. Di ba? Basta ako marunong kang tumingin ng sa parabola. Gusto mo, aralin mo yung parabola. Counting numbers. So, meron tayo na ito na. Lagay natin sa number line. So, using number line, lagay mo lang yung critical points. So, kung ito yung 0 natin, nasa left side yung mga negative numbers. Nasa right side yung mga positive. So, yung negative 1, nandito yon. Then, yung 4 natin, nandito yung parte. So, dahil yung mga critical points natin na nakuha, ito yon. At sabi natin, yung inequality natin wala siyang or equal. So, itong critical points is excluded sila. Baga, open circle mo siya ilalagay. Then remember, kapag
ganito yung nakalagay or na-open circle. Yung ginagamit natin dyan kapag sa interval notation is parenthesis. Then kapag shaded naman is brackets. So ngayon meron tayo nito. So kuha tayo ng test points. So hanap tayo ng points na pwedeng gamitin sa left ni -1, kay -1 hanggang kay 4, at sa right ni 4. So ano yung mga pwede nating gamitin? Ano yung numbers na nasa left ni -1 na gusto mong gamitin para i-plug dito? Madali. That is -2. Yung pinakamalapit lagi. So, pwede tayong gumamit ng -2 doon. Sa between ni -1 tsaka ni 4, ano yung gagamitin? Hindi, sa middle muna. 3. Pero kung available yung 0, gamitin mo lagi yung 0 ha. Kasi diba yung 0 sa pagitan nila, 0 na gamitin mo. Para hindi ka mahirapan. Yun sa right ni 4, syempre, yung 5 na yun. No? Gets natin yun. So, ito yung mga kailangan natin i-substitute dito. Then, kapag na-satisfy natin yun guys, ibig sabihin i-shade natin yung part na yun. Then, kapag hindi, edi i-kisan natin. Ibig sabihin hindi siya solution. Anyways, so gagawin natin is mag-test point. Test point. So, let yung x natin, now remember yung given nito x squared minus 3x minus 4 greater than 0. So, let's say x equals -2. True ba siya or false? So, it's substitute lang yun na. So, pag sinubstitute natin tong -2, magkakaroon tayo ng -2 squared minus 3 times -2 minus 4 then greater than 0. So, ano makuha natin? Check ba siya? I-shade ba natin siya or hindi? So, ibig sabihin kapag greater ibig sabihin mga positive numbers yung lalabas. So, yung -2 squared, that is magiging 4. Then, -3 times -2 magiging positive 6. Then, minus 4, greater than 0. Then, yung 4 minus 4, makakancel yun. Matitira yung 6, greater than 0, wherein ito is true. Kasi positive nakuha natin. Pwede mo naman siya ilagay dito sa factored form para hindi ka mahirapan. Pero dapat yung inequality mo is nakaganon pa rin Next tayo. So, dahil true yun guys, ibig sabihin, shade natin tong part na to na sa -1. Pero nakadepende pa rin kung ganito yung ginagawa nyo Pero may iba kasi na format to na iba yung graphing. Pero try natin mamaya. Anyways, so punta tayo sa x equals 0. So same process, papalag lang natin yun dito. So kahit takpan mo na lang to, okay na yun Lahat ng may variable x, takpan mo. So matitira doon is -4, di ba? So yung -4 ba is greater than 0. So technically, that is magiging false na. So magkakaroon tayo ng 0 squared minus 3 times 0 then minus 4 then 0. So ito magiging -4 greater than 0 which is magiging false. So kung false na siya doon, dito part ng solution mo. Then meron naman dito guys na x equals 5. So same process. Magkakaroon ka na ng 5 squared minus 3 times 5 minus 4 then greater than 0. Then magiging 25 minus 15 minus 4 greater than 0. Then yung 25 minus 15 is 10 minus 4 magiging 6 greater than 0 which is true. So kung true yun, part na solution set. So ayan magiging sagot natin. So paano mo na siya gagawin pag may ganyan ka na?
So, kung gusto mo siya gamitan as interval notation, pwede naman. Di ba sabi nga natin ang pagbasa sa interval notation is sa graph is left to right. So, kung meron tayo na ito guys, yung mga numbers sa left ng 0 natin is puro negative numbers, di ba? So, kapag arrow yon, that is negative infinity. Then, yung mga papunta naman sa right, that is positive infinity. So, ngayon, kung babasahin mo to from left to right, unang tatamaan niya yung negative infinity mo. So, ilalagay mo yan. Then, saan siya tatama? Next. So, pag diniretso mo yung graph, tatama ka dito sa point ng negative 1. So, ilalagay mo yung negative 1. So, and remember guys, kapag meron tayong infinities, parenthesis lang yung ginagamit doon. Then, sabi natin, yung point na negative 1 natin is excluded. Kasi open circle nga siya. So, ibig sabihin, ito is gagamitin natin as parenthesis lang din. Then, dahil may isa pa tayong solution, yung nasa right part, magkakaroon tayo ng union. Kasi may isa ba eh. So, galing sa 4, kasi paganda tayo, diba? Ito yung unang tinamaan na number. So, copy mo yung 4. Then, hanggang positive infinity. Yan, sabi natin yung infinity is parenthesis. Then, yung 4 natin dito is excluded din. So, hindi siya part ng solution set. So, ito yung magiging interval notation niya. And kung gusto mo naman siyang gawing inequality notation, kung marunong ka magbasa na ito guys, dahil yung graph natin is papuntang left, so ibig sabihin lahat ng value is sagot except kay negative 1 papuntang left. So pag nilagay natin yun, magkakaroon tayo ng x. So dahil papuntang left guys sa left, that is less than negative 1. So wala siyang or equal kasi nga yung negative 1 natin is not part of the solution na. Ito siya, parehas siya na ito guys actually. Then yung union natin or yan, kasi may another pa tayong solution. So ito naman yung 4 papuntang right ba? Pero yung 4 natin is excluded. So yan magiging x greater than 4. Lahat papuntang right pero hindi kasali si 4, no? Tsaka si negative 1 papuntang left naman, hindi yung kasali si negative 1. Hindi ko alam kung naintindihan mo. Pero kung marunong ka mag-graph na ito, mas maganda eh. Ito kasing critical points part 2 ng solution. And kung naaral mo na yung tawag dito, quadratic, check mo sa YT. Yung mga playlist ako dun eh. Hey, watch out. Diyan ka na pala, pretty boy. Pretty boy yan, di ba? Ayan na, dali. Swipe mo lang sa left para mawala yung mga comments. Para mapicturean mo. Hindi ko alam. Sinadjust lang to guys siguro. Yata. Sabi ni ano. Ni... Ben? Yor. Okay. Pero pwede ito i-graph, no? So, pag in-graph mo to, kunin mo lang yung ano, yung mga points. Then, tawag dito. Dapat aralin nyo yung paano mag-graph ng quadratic.